So, tutuloy natin yung sa table. So, kung unang kukunin natin is yung apparent prevalence and true prevalence. So, gagawin natin yan sa isang video. Kasi medyo magkamukha sila. So, ang formula natin is apparent prevalence is A plus B divided by N. So, ngayon, hanapin natin ngayon. Apparent prevalence is equals to A plus B over N. So, si A, ito yan. 35. So, 35 plus 42 is equals to, ito yung total niya, pagka A plus B. 77. Kahit usin pa natin yan. 35 plus equals to 77. So, yan na yun. So, ang A plus B natin is equal to 77 divided by N. So, ano ba yung N? Yung N natin, siya yung total ng A, B, C, and D. So, ano yun? So, 35 plus 42 plus 110 plus 530 equals to 717. So, yung N natin is equals to 717. So, gagawin natin is 77 divided by 717. Yung 717 nakuha natin yan sa A plus B plus C plus D. So, 77 is equals to 0.10 0.107 or 0.11 na lang natin. Depende, pag 2 decimal, 0.11, ra-round up na natin yung 10. So, times 100 para makakuha is equals to, kung sa 0.11 natin gagawin is 11% or 10.7%. So, ito yung ating apparent prevalence. Next naman, kukunin natin is si true prevalence. So, si true prevalence, ang formula niya is A plus C over N. So, nakakuha natin si N. Which is ito yung 717. Ngayon, kukuha natin pagklasin ito. So, A natin is 35 plus C, which is itong 110. Which equals to 145. So, 145 divided dito sa 770, which is yung ating N, is equals to, ito yung true prevalence natin, which is 145 divided by 717 to 0.20 kasi 20.20 202 or 0.20 lang pag niya 2 decimals times 100 para maging percent 20% or 20.2%. Sagot natin yan. So, tandaan natin yung lagi yung formula, tapos tandaan natin kung paano kinukuha yung N. So, paano ba nakukuha yung N? Though, pagpaplasin mo nga lang yung A, B, C, and D. Then, para naman makuha yung ating apparent prevalence, A plus B over N, pagka naman true prevalence, medyo CC siya. Sinisisi. A plus C over N naman.